Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Elmera, isa po akong tubong Mindoro at nais ko pong ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako sa tuwing maaalala ko. Nangyari po ito taong 1997 sa isang maliit na baryo sa aming probinsya. Sa una akala namin ay isa lamang simpleng kwento ng isang dayo, pero kalaunan ay natuklasan naming may mas mabigat pa pala siyang dalang lihim. Noong taong iyon, abala ang buong baryo sa pagpapatayo ng ilang bahay na nasira ng bagyong dumaan. Isa ako sa mga nakikibahagi sa pagtulong, lalo na't karpentero din ang aking tiyuhin na si Tatay Ruben. Doon ko unang nakita si Victor, isang matangkad na lalaki, medyo maitim ang balat at may kakaibang tindig. Hindi siya katulad ng mga karaniwang taga rito. Ang sabi nila ay mula raw siya sa Iloilo at lumuwas para makahanap ng trabaho. Tinanggap siya ng mga tao dahil magaling siya sa kahoy. Mabilis magtayo ng bubong at parang walang kapaguran sa trabaho. Sa tuwing hapon ay nakikita namin siyang nag-iisa. Hindi masyadong nakikisama sa mga lalaki sa inuman at bihirang makipag-usap. Lumipas ang ilang linggo, nagsimulang mapansin ni Tatay Ruben ang ilang kakaibang bagay kay Victor. Kapag tanghali na at tirik na ang araw, bihira siyang lumalabas. Lagi siyang nasa lilim at tila iniiwasan ng araw. Kung gabi naman ay gising siya at madalas ay naririnig ng mga tao na parang may kumakalabog na martilyo mula sa kanyang inuupahang barong-barong kahit 10 oras ng gabi. Si Aling Marites naman na nakatira sa tapat ng kanyang tirahan ay nagsimulang makaramdam ng pangamba. Ilang beses daw nitong nakita si Victor na nakatingin lamang sa mga bahay kung saan may buntis. Ang titig niya ay malamig at tila ba may inaabangan. Isang gabi, nagising ang buong baryo dahil sa sigaw ng isang buntis na kapitbahay. Si Aling Tess ay 7 buwan na ang tiyan at biglang nakaramdam ng mabigat na presensya sa kanilang bubong. Nang silipin ng kanyang asawa, nakita nitong parang may aninong nakadapa sa taas. Nang tumalon ang nilalang, mabilis itong tumakbo papalayo. Ngunit ayon sa pagkakalarawan, malaki at matipuno ang katawan at parang kapareho ng hugis ni Victor. Kinabukasan, pinagtawanan lamang ito ni Victor nang iparating sa kanya. Ngunit kita sa mga tao na nagsisimula ng magduda. Ako mismo ay nakaramdam ng kaba sa tuwing malapit siya. Minsan, inuutusan ako ni Tatay Ruben na dalahan siya ng pagkain habang abala siya sa pagtatayo ng bubong. Pagdating ko doon, nadatnan ko siyang nakatalikod. Akala ko'y nagtatrabaho, ngunit nang lumapit ako, nakita kong may kinakagat siyang hilaw na manok. Duguan pa. Nagulat ako at napatras, ngunit agad niyang itinapon ang tira at ngumiti sa akin na parang walang nangyari. Hindi ko sinabi kaagad kay Tatay Ruben, ngunit simula noon ay nag-ingat na ako. Sunod-sunod na gabi may mga hayop na nawawala. Mga manok, kambing at baboy ng mga taga-baryo ay bigla na lamang naglalaho. Sa bawat insidenteng iyon, lagi ring nakikita si Victor na palakad-lakad sa paligid tuwing gabi. Ngunit wala pa rin makakapagpatibay na siya ang may kagagawan. Dumating ang punto na ang takot ay naging pang-araw-araw na usapan sa baryo. Ang mga tao ay nagkakandado ng bahay ng maaga, nagsasabit ng bawang at naglalagay ng asina sa mga bintana. Isang gabi ng Hunyo, habang malakas ang ulan at kumukulog, biglang nawala ang ilaw sa baryo. Ang lahat ay nagsara ng pinto at bintana, ngunit sa gitna ng dilim, narinig namin ang kakaibang tunog mula sa bubungan ni Aling Tess. Para itong tunog ng matatalim na kuko na kumakaskas sa yero. Si Tatay Ruben, ako at ilan pang kalalakihan ay nagdala ng mga itak at lampara. Dahan-dahan kaming lumapit. Nang sabay-sabay naming itutok ang liwanag, tumambad sa amin ang isang nilalang na nakadapa sa may bubungan. Mahaba ang mga kuko, matatala sa ngipin
at pulang-pula ang mga mata. Ngunit ang nakakagulat, ang anyo ng nilalang ay si Victor. Nakita namin mismo ang pagbabago ng kanyang katawan. Ang balat niya ay nagkulay abo, ang mga mata ay nagniningning at ang kanyang bibig ay umabot hanggang tenga. Mabilis siyang tumalon at tumakbo sa madilim na kakahuyan. Naiwan kami na nanginginig at halos hindi makapaniwala. Hindi kami nagpabaya. Sama-sama naming pinuntahan ang gubat. Ang hangin ay malamig at mabigat at ang tunog ng kanyang yapak ay naririnig sa bawat sulok. Sa ilalim ng mga punong kahoy, nakita namin ang mga bakas ng paa na ni hindi anyong tao. Mahahaba, parang paa ng hayop. Doon tuluyang nakumpirma ang aming hinala. Si Victor, ang karpenterong dayo, ay hindi isang ordinaryong tao. Isa siyang aswang na nagtatago sa anyo ng isang manggagawa upang makapasok sa baryo. Matapos naming makita ang pagbabagong anyo ni Victor sa may bubungan ng bahay ni Aling Tess, hindi na maalis sa amin ang kaba at takot. Ngunit sa halip na umatras, napagpasyan naming sundan siya papasok sa masukal na gubat. Hindi na kami nag-aksaya ng oras dahil kung hahayaan namin makalayo siya, baka masundan pa ng mas malaking kapahamakan ang aming baryo. Kasama ko si Tatay Ruben at 3 pang kalalakihan. Hawak-hawak ang aming mga lampara at tigi-isang itak. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos at ang lupa ay malambot sa putik. Ngunit ang mga yapak na iniwan ng nilalang ay malinaw. Hindi na ito ordinaryong bakas ng paa ng tao. Mahaba at matutulis, waribang binti ng hayop na humahalo sa katauhan ng tao. Habang palalim kami sa gubat, ramdam namin ang kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Wala na kami maririnig na kahit anong huni ng kuliglig o ingay ng ibon. Tangi ang ihip ng hangin at ang malakas na pagbagsak ng ulan sa dahon ng mga punong kahoy ang gumigising sa aming pandinig. Minsan bigla kaming mapapatigil dahil may maririnig kaming yapak sa mga sanga sa aming paligid. Parang niloloko kami ng nilalang, parang pinaglalaroan kami. Minsan sa kanan, minsan sa kaliwa, ngunit hindi namin makita. Naramdaman ko ang bigat ng dibdib ko sa sobrang kaba. Hawak-hawak ko ang lampara, nanginginig ang aking mga kamay. Sa tuwing sisilip ako sa madilim na bahagi ng gubat, para bang may pares ng pulang mata na nagmamasida. Ngunit kapag tututukan na ng ilaw, biglang nawawala. Nang maramdaman naming sinusundan na kami, nagsimulang magdasal si Tatay Ruben habang mahigpit na nakahawak sa kanyang itak. Ang mga kasama naming lalaki ay halatang nanginginig na rin, ngunit wala kaming urungan. Kung babalik kami sa baryo nang walang ginawa, lalo lamang kaming mababalot ng takot. Sa gitna ng katahimikan, bigla naming naamoy ang isang malansang singaw. Hindi ito ordinaryong amoy ng basang lupa o hayop. Isa itong amoy ng dugo at nabubulok na karne. Alam naming malapit na siya. Mula sa taas ng puno, isang malakas na kalabog ang pumailan lang. Paglingon namin, nakita naming nakadungaw si Victor. Hindi na siya sa anyong tao ngunit isang nilalang na malahayop. Mahaba ang kanyang mga kuko. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula. Ang ngipin niya ay mahaba, para bang pangil ng aso ngunit mas matulis. Bigla siyang tumalon sa puno at sa isang iglap ay bumagsak sa harap naming lahat. Ang lupa ay umuga at ang ilan sa amin ay napapatras. Si Tatay Ruben ang unang sumugod. Itinaas ang kanyang itak at buong lakas na inundayan ang nilalang. Ngunit mabilis si Victor. Para siyang anino na nakaiwas at tumama ang itak sa lupa. Kasunod noon ay ang mabilis na paggalaw ng nilalang. Inatake niya ang isa sa aming kasama. Kinayod ang kanyang balikat gamit ang matatilim na kuko. Rinig namin ang kanyang sigaw habang dumadaloy ang dugo mula sa sugat. Agad naming hinila palayo ang sugatan, ngunit halata naming halos mawalan siya ng malaya.
Ako naman ay buong lakas na inundayan ng ilaw mula sa lampara sa mukha ng nilalang. Sa ilang saglit pa, para bang nasaktan siya at napatras. Doon ko napagtanto na hindi pala siya sanay sa direktang liwanag. Kaya't sabay-sabay naming itinapat ang mga ilawan sa kanya, dahilan upang sandaling umatras at magalit. Ngunit hindi nagtagal muling tumalon si Victora at nawala sa aming paningin. Narinig na lamang namin ang kanyang malalakas na yapak at halakhak na nagmumula sa iba't ibang direksyon ng gubat. Pinaglalaroan na naman niya kami. Nagpasya si Tatay Ruben na umatras muna at ibalik ang sugatang kasama sa baryo. Hindi raw tama na habulin pa namin siya sa gitna ng dilim at ulan. Ang sabi ni Tatay, kailangan naming maghanda ng husto kung nais talaga naming tapusin ang nilalang na yun. At iyon nga ang ginawa namin. Bumalik kami sa baryo, duguan at nanginginig. Dala ang sugatang kasama. Ngunit sa aming mga mata, malinaw na si Victor talaga ay isang aswang. Kinabukasan kumalat ang balita sa baryo. Ang mga tao ay natakot, ngunit hindi na rin sila nagulat dahil sa mga hayop na nawawala at sa mga buntis na laging nakakaramdam ng presensya sa gabi. Pinulong ni Kapitan ang lahat. Nagpasya sila nga maglagay ng bantay sa bawat kanto, maghanda ng bawang, asin at mga matatalas na armas. Ang mga bahay ay pinatibay at ang mga buntis ay binigyan ng bantay gabi-gabi. Si Tatay Ruben at ilang matatanda ay nagpunta rin sa isang albularyo sa kabilang baryo upang humingi ng tulong. Ayon sa albularyo, hindi magiging madali ang pagpatay sa nilalang. Kailangan daw ng espesyal na paraan tulad ng paggamit ng itak na ibinabad sa banal na langis o kaya'y mga panalangin na isasabay sa pag-atake. Lumipas ang ilang gabi at akala namin ay tumakas na si Victora, ngunit nagkamali kami. Isang madaling araw, narinig naming muli ang kanyang mga yapak sa may bubungan ng isang bahay. Nang sumilip kami, nakita namin nakadungaw siya at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galit at gutom. Hindi na siya nagtatago sa anyo ng tao. Ipinapakita na niya ang kanyang tunay na pagkatao. Ang buong baryo ay nagsama-sama, dala ang mga ilawan, asin at bawang. Sa pagkakataong yun, handa na kaming harapin siya. Matapos ang ilang araw ng paghahanda, dumating din ang gabi ng pagsubok. Ang buong baryo ay gising. Nagbabantay at bawat isa ay may dalang asin, bawang at itak. Ang mga lampara ay nakasindi sa bawat kanto at ang mga buntis ay itinatago sa mga bahay na may mga bantay na lalaki. Nang sumapit ang hating gabi, bigla naming narinig ang kakaibang huni sa itaas ng mga puno. Isang malalim na tinig, may kasamang halakhak na kumikiliti sa aming pandinig. Lahat ng aso sa baryo ay sabay-sabay na nag-iingay at ang mga manok ay tila nagkakandara pa. Nang tumingala kami, nandoon si Victora, nakabitin sa may sanga, nakangisi at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pula. Hindi na siya nagtatago, harap-harapan niya nang ipinakita sa amin ang kanyang tunay na katauhan. Mabilis siyang bumagsak mula sa puno at sumugod sa isa sa mga bantay. Bago pa man ito makapagtakas, sinunggaban siya ni Victora. Tinuhog ng matulis na kuko at sa harap naming lahat ay tila sinimot ang kanyang dugo. Ang katawan ng bantay ay halos bumagsak na parang walang kaluluwa. Ang sigawan ng mga tao ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Ngunit sa halip na umatras, mas naging matatag ang mga kalalakihan. Agad silang sumugod, itinaas ang mga itak at sabay-sabay na umataki kay Victora. Ngunit sobrang bilis ni Victora, para siyang hangin na dumaraan. Ang bawat itak na iwinawasiwas ay laging lumalagpas. Sa bawat segundo, may isa siyang sugatan. Ang ilan ay napahiga sa lupa, duguan habang ang iba naman ay halos mawala ng lakas dahil sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, naalala ni Tatay Ruben ang bilid ng albularyo. Itinaas niya ang itak na ibinabad sa langis na may dasala.
at sabay-sabay silang nagdasal ng Ama namin. Nang lumapit si Victor sa kanya, buong lakas niyang isinaksakang itak sa balikat ng nilalang. Isang malakas na sigaw ang bumalot sa paligid. Ang sigaw ni Victor ay hindi normal na tinig ng tao. Ito ay parang pinaghalo ng hayop at maligno. Ang kanyang balat ay nagliyaba at ilang saglit ay umatras siya ngunit hindi siya bumagsak. Habang patuloy ang labanan, napansin naming parabang nag-e-enjoy pa si Victor. Hindi niya agad tinapos ang bawat isa. Para siyang naglalaro. Pinapahirapan muna ang bawat tao bago saktan. Ang kanyang halakhak ay paulit-ulit, nakakasindak at nag-iwan ng kaba sa dibdib ng bawat isa. Minsan ay bigla siyang nawawala, tapos ay biglang lilitaw sa bubungan ng ibang bahay. Tatama ng kuko sa kahoy at pagkatapos ay tatawa. Paglingon ng mga tao, bigla na namang mawawala. Para bang binubuyo niya kami hanggang sa mawalan kami ng lakas ng loob. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi bumigay ang mga kalalakihan. Hawak ang asin at ang bawang, itinapon nila ito sa direksyon ni Victor. Sa tuwing tatamaan siya, napapaatras at nangangalit ng husto. Ang balat niya ay tila nasusunog at ang kanyang mga mata ay lalo pang nagliliyab. Habang patuloy ang laban, dumating si Mang Lino, ang albularing tinawag mula sa kabilang baryo. May dala siyang bote ng langis, abo mula sa sinunog na palaspas at isang maliit na kruspiyo. Agad siyang sumama sa harapan. Pinuhusan niya ang lupa ng langis at abo at biglang kumulog. Sa mga sandaling yun, napansin naming tila nahirapan si Victor. Hindi na siya makakapit ng basta-basta. Ngunit imbis na umatras, lalo siyang nangalit. Lumapit siya kay Mang Lino. At sa bilis ng kanyang galaw, muntik nang makuha ang albularyo. Mabuti na lang at nakahagis ng asin si Tatay Ruben, dahilan para umatras muli ang nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, may matandang babae ang sumigaw mula sa likod. Si Aling Shona, isa sa mga pinakamatagal na naninirahan sa baryo. Ayon sa kanya, noon pa man ay may naririnig na siyang kwento tungkol sa mga dayuhan na pumapasok sa mga baryo para makapagtrabaho, ngunit sa huli ay nadidiskubre bilang aswang. Hindi raw karaniwan ang mga mata ni Victor mula pa noong una. Lagi raw itong nag-iiba kapag gabi, ngunit dahil mabait siyang magtrabaho bilang karpintero, walang naglakas loob na manghinala. Ngayon malinaw na ang lahat. Ang dayuhang karpintero ay matagal nang may tinatagong katauhan at kami ang buong baryo ang pinili niyang paglaruan. Habang tumatagal ang labanan, mas marami pang nasusugatan. Ang mga buntis ay umiiyak sa loob ng bahay at ang mga bata ay halos hindi mapatahimik. Lahat ng tao ay nagsama-sama sa sentro ng baryo. Naglagay ng mga lampara, asin at bawang sa paligid bilang proteksyon. Ngunit malinaw sa amin na hindi titigil si Victor hanggat hindi niya nakukuha ang nais niya. At iyon ay ang dugo at kaluluwa ng mga tao sa aming baryo. Matapos ang ilang oras ng walang humpay na laban, napansin naming hindi kami magwawagi kung wala kaming maayos na plano. Lahat ay pagod, sugatan at ang ilan ay halos hindi na makatayo. Ngunit kahit ganon walang gustong sumuko. Nagtipon-tipon ang mga natitirang kalalakihan at nakinig sa utos ni Mang Lino. Ang albularyo, ang sabi niya, ang tanging paraan para mapahina at mapatigil si Victor ay ang pagsama-sama ng buong baryo sa isang ritual na pinagsasabay-sabay ang dasal, apoy, asin, at hindi ito madaling gawin, lalo na't patuloy ang pag-atake ng nilalang. Nagpasya si Tatay Ruben na magpanggap silang umatras. Kunwari ay iiwan nila ang gitna ng baryo para isipin ni Victor na sila ay tumakbo. Ngunit ang totoo, nakapwesto na ang lahat sa paligid. Nakahanda ang asin, bawang at mga boteng may langis na inihanda ni Mang Lino. Ang mga kababaihan naman ay binigyan ng gawain na maglatag ng apoy gamit ang mga tuyong kahoy at sabay-sabay na sisindihan. Kapag binigay na ang hudyat, ang apoy ang magsisilbing harang na hindi basta-basta matatalon ng nilalang.
Nang akalain ni Victor na nagtakbuhan ang mga tao, bumaba siyang muli mula sa bubungan ng isang bahay. Ang kanyang tawa ay mas nakakasindak kaysa sa dati. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat mula sa asin at itak. Ngunit tila lalo pa itong nagpalakas sa kanya. Lumakad siya sa gitna ng baryo, tila hinahanap kung saan nagtago ang mga tao. Nang makita niya ang ilang sugatan, agad niya itong sinugod. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang sumidhi ang apoy sa nakapalibot sa kanya. Nagulat siya at napatras. Ang kanyang mga mata ay nagdilim at isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa kanyang bibig. Hindi niya inaasahan ang sabayang kilos ng buong baryo. Habang umiikot siya sa loob ng bilog ng apoy, sabay-sabay na itinapon ng mga kalalakihan ang asin at bawang. Ang mga sugat sa kanyang balat ay lalong lumalim at ang kanyang anyo ay unti-unting nagbabago. Ang dating mukhang tao ay naging mas halimaw. Humaba ang kanyang mga ngipin, ang kuko ay tila bakal at ang kanyang balat ay nagkulay abo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagbabago, napansin naming humihina siya. Ang bawat dasal na binibigkas ni Mang Lino ay tila bumabaon sa kanya. Para siyang pinipiga ng hindi nakikitang puwersa. Hindi na nakatiis si Victor. Sa kanyang buong lakas, sinugod niya ang gilid ng apoy at muntik na niyang masira ang harang. Ngunit sabay-sabay na dumagsa ang mga tao. Inihagis lahat ng natitirang asin at langis sa kanyang katawan. Isang napakalakas na sigaw ang gumising sa buong paligid. Ang sigaw na iyon ay parang dumadagundong, umaalingaw-ngaw hanggang sa bundok. Ang mga bata ay napaiyak at ang mga kababaihan ay halos mabingi. Ngunit lahat kami hindi tumigil. Sa huling pagkakataon lumuhod si Victor sa gitna ng apoy. Ang kanyang mga mata ay muling kumislap ng pula, ngunit hindi na ito kasing lakas ng dati. Bumagsak siya sa lupa, humihingal at unti-unting natutunaw ang kanyang balat. Amoy sunog na karni ang kumalat sa paligid. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang naging abo. At bago tuluyang maglaho, narinig namin ang kanyang huling tinig. Isang halakhak na mahina ngunit nakakakilabot. Pagkatapos noon wala nang natira kundi abo na tinangay ng hangin. Matapos ang laban, pumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit hindi ito masayang katahimikan. Maraming sugatan at may ilang hindi nakaligtas. Ang kanilang mga katawan ay inilibing kaagad. May dasal at may mga kandila. Ang mga buntis ay ligtas, ngunit ang takot ay hindi na nawala sa kanilang mga mata. Lahat kami ay alam na hindi na magiging gaya ng dati ang aming baryo. Bago umalis si Mang Lino, iniwan niya ang isang babala. Hindi si Victor lamang ang nilalang na gumagala sa gabi. Marami pang tulad niya. Nagtatago bilang ordinaryong tao, naghihintay ng pagkakataong umatake. At doon ko po napagtanto na ang aming naranasan ay hindi simpleng bangungot. Isa itong paalala na sa bawat liblib na baryo, may mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Akala namin tapos na ang lahat ng maglaho sa abo si Victor. Ngunit sa mga sumunod na gabi, hindi pa rin makatulog ng mahimbing ang mga tao sa baryo. Ang katahimikan ay tila may kasamang bigat. Parang lagi may nakamasid sa dilim. Sa unang linggo matapos ang pangyayari, maraming nakararanas ng kakaiba. Ang ilan ay nagsasabing may mga yapak na naririnig sa bubong tuwing hating gabi. May mga aso ring walang tigil sa pagtahol, pero kapag tinignan, wala lamang nakikita. Si Aling Rosa, isang matanda sa baryo. Madalas siyang magising bigla na parang may humihila sa kanyang paa. Ang iba na may nagkakasakit ng walang dahilan. Bigla na lamang nangihina na parang sinisipsip ang lakas nila. Naging palaisipan ang lahat kung tuluyan bang nawala si Victor o baka naman iniwan niya ang kanyang sumpa bago siya naglaho. Bumalik si Mang Lino matapos ang 2 linggo. Ang sabi niya hindi basta mawawala ang kasamaan lalo't may pinagmulan nito. Ang dayuhang karpentero na si Victor ayon sa kanya ay hindi ordinaryong aswang.
Siya raw ay kabilang sa isang lahi ng mga nilalang na matagal nang nanananahan sa mga liblib na lugar ng Visayas at Mindanao. Hindi sila basta lumilitaw, pero kapag pinili nilang tumira sa isang baryo, ang mga susunod na henerasyon ay tiyak na maapektuhan. Nagpasya ang mga kalalakihan kasama si Tatay Ruben na siyasatin ang lumang barong-barong na tinutuluyan noon ni Victor. Doon daw kasi nagsimula ang lahat. Nang makarating sila, sinalubong sila ng amoy bulok at malamig na hangin. Kahit tirik ang araw, ang bahay ay halos gumuho na. Ngunit sa ilalim nito, nakahanap sila ng hukay na tinakpan ng mga kahoy. Binuksan nila ito at tumambad ang isang malaking lungga. Doon natagpuan ang iba't ibang bagay, tuyong balat ng hayop, mga garapon na may lamang dugo at ilang buto na parang sa tao. Isa itong patunay na matagal nang may ginagawang kasamaan si Victor bago pa siya tuluyang lumantad. Sa sulok ng lungga, may isang kahon na yari sa kahoy na matibay. Binuksan nila ito at nakita ang mga lumang papel at sulat na nakasulat sa lumang Tagalog at Bisaya. Ayon sa mga sulat, si Victor ay hindi tunay na karpintero. Isa siyang tagapasa ng isang sumpa mula sa kanyang lahi. Ang kanyang trabaho ay lumipat-lipat ng baryo, magpanggap na tao, at sa kaunti-unting papatayin o sisirain ang mga nakatira doon para mapanatili ang lakas ng kanilang angkan. Nakasaad din doon na kahit mamatay ang isa sa kanila, ay may posibilidad na muling mabuhay ito sa pamamagitan ng katawan ng iba, lalo na kung may iniwang binhi o dugo bago siya nawala. Nang mabasa iyon ng mga tao, muling bumalot ang takot. Ang ibig sabihin, maaaring hindi pa tapos ang lahat. Maaaring may isa pa sa baryo ang napili bilang sisidlan ng kasamaan ni Victor. Simula noon naging mapagmatsyag ang lahat. Bawat isa'y tinitignan kung may kakaibang kilos, kung sino ang biglang nagkakasakit o kung sino ang madalas na nawawala sa gabi. Ang mga buntis, bata ay binabantayan ng husto. Isang araw, napansin ni Aling Rosa ang batang si Mario, 7 taong gulang, anak ng isang magsasaka. Ang bata ay biglang nagkaroon ng kakaibang lakas. Hindi na siya madaling mapagod at minsan ay nahuhuli pang kumakain ng hilaw na manok. Ang kanyang mga mata ay parang may kakaibang ningning tuwing gabi. At minsan nahulog siya mula sa puno, imbis na masugatan, wala man lang galos ang kanyang katawan. Nagduda ang lahat, baka si Mario ang pinasok ng kaluluwa ni Victor. Nagpulong ang mga matatanda, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Hindi naman kasalanan ng bata kung siya ang napili, ngunit alam din nilang kapag hindi nila pinigilan ito, baka sa paglaki ni Mario ay maging mas mabagsik pa siya kaysa kay Victor. Si Mang Lino ang nagsabing may paraan, isang ritual na kaya magpataboy sa kaluluwa ng aswang mula sa katawan ng bata. Ngunit napakadelikado nito. Kapag nagkamali, maaaring mamatay si Mario o tuluyan siyang maging sisidlan ng nilalang. Naging usapan ng buong baryo ang tungkol kay Mario. Ang mga mata ng bata ay parang may lihim na apoy at ang kanyang kilos ay hindi na tulad ng dati. May mga gabi na naririnig siyang naglalakad sa bakuran. Nakatingin sa langit habang nakangisi na para bang may kinakausap na hindi nakikita. Si Mang Lino ang nanguna sa plano. Aniya, hindi na maaaring magtagal. Ang katawan ng bata ay unti-unti nang sinasakop ng kaluluwa ni Victor. Kung hindi agad kikilos, maaaring mawala na ang kaluluwa ni Mario at tuluyan ng maging kasangkapan ng aswang. Naghanda ang mga tao ng bawang, asin, langis na hinaluan ng dahon ng sabila at mga kandilang itim at puti. Dinala din nila ang isang lumang aklat na ginagamit ni Mang Lino sa kanyang mga orasyon. Ang ritual ay gagawin sa gitna ng lumang kapilya sa gilid ng baryo. Isang lugar na matagal nang hindi nagagamit, ngunit nananatiling matibay ang padera. Doon daw kasi malakas ang kapangyarihan laban sa mga masasamang espiritu. Dumating ang gabi at dinala si Mario sa loob ng kapilya. Nakapikit ang bata, ngunit nanginginig ang kanyang katawan.
May mga pagkakataong bigla siyang sisigaw ng malakas na parang dalawang tinig ang sabay na lumalabas mula sa kanyang bibig. Isang boses ng bata at isang boses na paus-ang tunog at malalim. Maya-maya nag-umpisa na si Mang Lino sa pagbigkas ng orasyon habang ang mga kalalakihan ay nakapalibot na hawak ang mga kandila. Sa bawat salita ng albularyo, nanginginig ang hangin at tila may malamig na dampi na pumapasok sa loob ng kapilya. Biglang bumukas ang mga mata ni Mario. Namula ito at sa halip na takot, isang mapanuyang ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Ang tinig ni Victor ang umalingaw-ngawa. Akala nyo ba? Tapos na ako. Hindi nyo ako kayang palayasin. Ang bata ay akin na. Bigla siyang nagpumiglas sa lakas na hindi pangkaraniwan na. Nakatapon siya ng dalawang matandang lalaking humahawak sa kanya. Umikot ang mga kandila at halos mabuwal ang mesa sa gitna. Pero agad na binuhusan ni Mang Lino ng langis ang kanyang mga kamay at pinisil ang noo ni Mario. Napapasigaw ang bata at lumalabas sa kanyang bibig ang itim na usok na animoy nabubulok na laman. Yun ang amoy nona. Ang ritual ay tumagal ng halos 3 oras. Paulit-ulit na sumisigaw si Mario. Minsan tinig ng isang bata, minsan tinig ng halimaw. Ang mga mata niya ay nag-iiba-iba ang kulay. Mula pula, nagiging dilaw, tapos ay nagiging itim na parang walang mata. Sa huling bahagi ng ritual, inutusan ni Mang Lino ang lahat na sabay-sabay na magdasal habang siya ay nagsusunog ng dahon ng sabila at bawang. Bigla na lamang nagliyab ang apoy ng kandila kahit walang hangin. Ang buong kapilya ay umalingaw-ngaw sa malakas na tinig ng halimaw na kasama sa katawan ni Mario. Hindi niyo ako mapipigil. Babalik ako. Babalik ako. Wika ng tinig. Ngunit sa huling bigkas ni Mang Lino ng kanyang orasyon, sabay na nagliyab ang lahat ng kandila sa paligid. Ang katawan ni Mario ay napahiga, nanginginig at mula sa kanyang bibig ay tuluyang lumabas ang makapal na usok na hugis tao. Mahaba, payat at may nakakatakot na muka. Ito ang anino ni Victora. Sumigaw ang lahat at sabay-sabay na itinapon ang asina at bawang sa nilalang. Nagliyab ito at sumabog. Sa huling pagkakataon narinig ang tinig ng dayuhang karpentero. At ang sabi niya, wala kayong alam. At tuluyan itong naglaho. Nang bumalik si Mario sa kanyang ulirat, pagod na pagod siya at umiiyak ng umiiyak sa dibdib ng kanyang ama. Wala na ang kakaibang nginig sa kanyang mga mata. Bumalik ang kanyang boses sa pagiging bata at wala na ang kakaibang lakas. Ngunit ang huling babala ni Victor ay nananatiling tanong sa isipan ng lahat. Sino kaya ang tinutukoy niya at bakit niya sinabi nga, wala kaming alam? Pagkatapos ng ritual, kahit nakahinga na ng maluwag ang lahat dahil ligtas na si Mario, hindi pa rin mawala ang kaba sa kanilang dibdib. Ang mga huling salita na iniwan ni Victor ay parang palaso na nakabaon sa kanilang mga isip at puso. Tahimik ang baryo kinabukasan. Hindi na tulad ng dati na may naririnig ng mga huni ng ibon o tilaok ng manok sa umaga. Sa halip tila may bigat sa paligid at kahit mga aso ay hindi tumatahol. Si Mang Lino ay halos hindi makakain. Tinitignan niya ang mga tao isa-isa na para bang sinusuri kung sino ang tinutukoy ni Victor. Ang albularyo ay may kutob na hindi basta pananakot ang mga salitang yun. Ilang araw ang lumipas. Nagsimulang magpakita ng kakaibang pangyayari sa baryo. May mga baboy na natagpuang wala ng laman ang loob. Para bang may sumipsip sa kanilang dugo. May mga manok na naglalaho sa gabi at natatagpo ang kinabukasan na nakakalat ang balahibo. Ngunit higit sa lahat, may isang pamilya na nagsabi nga nakita nila ang isang anino na dumaan sa bubong ng kanilang bahay. Mahaba, mabilis at tila lumilipad. Lalong kinilabutan ang mga tao. Kung lumisan na si Victora, ibig sabihin may isa pa nga na naiwan.
Sa mga usapan ng matatanda, isa ang lagi nababanggit. Ang pangalan ay Rosing, isang dalagang nagtitinda ng gulay sa palengke. Tahimik siya at halos walang kausap sa baryo. Madalas siyang makita sa gabi na naglalakad mag-isa, dala ang bayong na hindi alam kung ano ang laman. May nakapagsabi din na ilang ulit siyang hinahuling, nakatingin ng matagal sa mga sanggol at maliliit na bata, na para bang may iba siyang iniisip. Hindi ito agad pinaniwalaan ng iba, ngunit sa ilalim ng takot at kaba, mabilis kumalat ang pagdududa. Nagpasya si Mang Lino na hindi pwedeng pabayaang pumili siya ng 3 kalalakihan sa baryo. Sila ay magbabantay tuwing gabi upang tignan kung may katotohanan ang mga hinala. Sa 3 gabi ng pagbabantay doon nila nakita, hindi nila inaasahan. Bandang hating gabi, tahimik silang nakakubli sa likod ng isang lumang puno ng mangga malapit sa bahay ni Rosing. Sa una walang kakaiba, ngunit nang sumapit ang oras ng 2:00, biglang bumukas ang pinto ng kanyang bahay. Lumabas si Rosing na may suot na lumang saya. Bitbit ang kanyang bayong. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid at sa gulat ng lahat, ang kanyang anino ay hindi tumutugma sa kanyang galaw. Habang siya'y naglalakad ng marahan, ang kanyang anino ay kumikilos ng mabilis at tila gumagapang sa lupa. Bigla itong umangat at naging hugis pakpak. Kinilabutan ang lahat. Hindi na ito basta hinala. Si Rosing ang tinutukoy ni Victor. Naging malinaw din kung bakit laging naglalakad si Rosing sa gabi. At ang kanyang bayong, iyon pala ang sisidlan ng mga gamit para sa kanyang gabi-gabing paglalakbay bilang halimaw. Hindi naging madali para kay Ben ang ideya. Iniisip niya na baka isa na namang bata ang punteriya ni Rosing. Lalong sumikip ang dibdib niya nang maalala ang nangyari kay Mario. Nagpasya silang kumilos kaagad bago pa mahuli ang lahat. Ngunit alam nilang mas malakas si Rosing kaysa kay Victor. Dahil sa tagal na nitong nagtatago at marahil mas biyasa na sa kanyang ginagawa. Matapos matuklasan ni Mang Lino at ng mga kasamang nagmamanman na si Rosing ang isa pang tinutukoy ni Victor, mabilis na kumalat ang kaba sa baryo. Tahimik lamang ang bawat isa, walang nagbabanggit ng hayagan tungkol sa kanya. Ngunit sa likod ng mga usapan, malinaw na ang lahat ng pagdududa. Sa araw, si Rosing ay tila isang normal na babae. Tahimik, simple, nagtitinda ng gulay sa palengke. Ngunit sa gabi, iba ang nakikita ng mga mata ng nagbabantay. Ang kanyang mga anino, ang kakaibang galaw, at ang katahimikang bumabalot tuwing siya'y lumalabas ng bahay. Nagsasabi ng totoo, hindi siya ordinaryo. Alam na ni Mang Lino na hindi maaaring hayaang lumipas pa ang mga gabi ng walang ginagawa. Ang alaala ng muntikang pagkawala ni Mario ay sariwa pa rin, at kung hindi sila kikilos, baka may sumunod pang bata na maging biktima. Tinipon niya ang ilang matatapang na lalaki sa baryo, kabilang si Tatay Ben, si Tomas na isang magsasaka, at si Andres na kilala sa kanilang lugar na laging kasama sa mga bantayan tuwing may panganib. Ang mga babae naman ay nagsama-sama upang maghanda ng bawang, asin at langis na niyog na may kasamang dasal. Hindi nila ibinalak na patayin si Rosing sa harap ng maraming tao, kundi paraang hindi siya makakabalik sa kanyang dating anyo. Dumating ang gabi na kanilang pagkakasunduan na bawat isa may daladalang gamit. Si Tatay Ben ay may tabak na pamana pa sa kanya ng ama. Si Tomas ay may sibat na matalim, at si Andres naman may hawak na sako na puno ng asina. Si Mang Lino naman ay may baon na bote ng langis na pinaghalong nyog at mga halamang gamot na nakuha niya sa mga bundok. Tahimik silang nagkubli sa paligid ng bahay ni Rosing. Ang hangin ay malamig at ang buwan ay kalahating bilog. Wala ni isang aso ang tumatahol at tanging tunog ng mga kuliglig ang kanilang naririnig. Bandang hating gabi muling bumukas ang pinto ng bahay ni Rosing.
Lumabas siya bitbit ang kanyang bayong. Sa unay marahan ang kanyang paglalakad, ngunit nang siya'y makalayo sa liwanag ng buwan, biglang nag-iba ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay tila dumilima, ang kanyang mga mata ay nagningning sa pula, at ang kanyang bayong ay kumilos na para bang may laman na buhay. Hindi na nakapagpigil si Andres. Tinapon niya agad ang sako ng asin sa direksyon ni Rosa, ngunit mabilis itong nakailag. At mula sa kanyang bibig ay lumabas ang matinis na huni na parang iyak ng sanggol. Sa isang iglap, ang kanyang mga braso ay humaba at naging parang pakpak ng paniki. Sumugod siya kay Tomas. Mabilis na sinunggaba ng sibat, ngunit bago siya makalapit, ibinuhos ni Mang Lino ang langis ng nyog na may dasala. Tumama ito sa balat ni Rosinga at agad siyang napasigaw. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong baryo, dahilan upang magising ang mga tao. Naglabasan ng ilan ngunit hindi lumapit, bagkus ay nananatiling nakamasid mula sa kanilang mga bintana. Si Tatay Ben ay hindi na nag-aktubili. Hawak-hawak ang tabak. Sumugod siya at tinaga si Rosinga. Tumama ito sa kanyang balikat, ngunit sa halip na dugo ang lumabas, isang itim na likido ang lumabas. Bumagsak si Rosing sa lupa, ngunit agad ding bumangon at inilipad si Tatay Ben. Dali-daling itinapon ni Tomas ang sibat, tumama sa kanyang hita, at muli siyang napaluhod. Doon pinalibutan nila siya. Itinapon ni Andres ang natitirang asin at halos hindi na makagalaw ang halimaw sa sobrang sakit. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang lakas ay hindi basta-basta. Kumawala siya at mabilis na tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Hindi sila nag-atubili. Agad nilang sinundan si Rosing, dala ang kanilang mga sandata. Ang gubat ay madilima, ang tanging liwanag ng buwan ang kanilang gabay. Bawat yabag ay may tunog ng tuyong dahon at sanga na nadudurog. Naririnig nila ang kanyang ungol at huni na parang halong iyak at halakhak. Tila nilalait pa sila habang sila'y humahabol. Ngunit hindi sila umatras. Alam nila na iyon na ang pagkakataon upang tuluyang tapusin ang kanyang pamiminsala. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan nila si Rosing na nakatayo sa ibabaw ng isang bato. Ang kanyang anyo ay hindi na tao. Ang kanyang buhok ay nagmistulang, mahabang hibla na gumagapang, at ang kanyang mga kuko ay tila pangil ng hayop. Doon sila nagtulong-tulong. Si Ben ay muling sumugod. Tinaga ang tabak sa kanyang dibdib. Si Tomas ay sinaksak siya ng sibat mula sa gilid. At si Mang Lino ay tinapon ang natitirang langis sa kanyang buong katawan. Nagliyab ang apoy mula sa langis at agad siyang napasigaw. Ang kanyang sigaw ay umabot sa buong baryo. Tila boses ng libu-libong halimaw na nagdurusa. Sa huli bumagsak siya sa lupa at ang kanyang katawan ay naging abo na tinangay ng hangin. Pagkatapos ng lahat, bumalik sila sa baryo na pagod ngunit magaan ang pakiramdam. Alam nilang tapos na ang pananakot ni Rosing, ngunit kasabay nito ay may takot pa rin sa kanilang puso. Kung si Victor ay dumating bilang dayuhan at si Rosing ay isa palang taga roon, paano kung may iba pang nagkukubli? Tahimik ang baryo matapos ang nangyari kay Rosing. Ngunit ang katahimikan ay hindi kapayapaan, kundi tila bagyong naghihintay lamang ng muling pagsabog. Kahit natapos na ang gabi ng kanilang laban, dama pa rin ng lahat ang bigat na iniwan nito. Si Mang Lino ay hindi nakatulog. Sa kanyang isipan ay bumabalik ang mga tanong. Paano nakapasok ang ganoong uri ng halimaw sa kanilang baryo na hindi nila napapansin? At higit sa lahat, paano kung hindi lang sina Victor at Rosing ang naririto? Kinaumagahan muling tinipon ni Mang Lino ang matatapang na kalalakihan sa baryo. Dumalo sila Tatay Ben, Tomas at Andres, maging ang mga babae, kabilang si Aling Marta, nakisama sa pulong. Mga kasama, hindi tayo maaaring magkampante. Oo, natalo natin si Rosing. Pero tandaan ninyo,
May tinuran si Victor bago siya tuluyang nawala. At sabi niya hindi siya nag-iisa. Nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay naniniwalang tapos na ang lahat, ngunit ang iba ay dama ang pangamba. Ilang araw ang lumipas. Dumating sa baryo ang isang estranghero. Siya'y isang lalaking nakasuot ng maruming Amerikana. May bitbit na sako na puno ng kung ano-anong halaman at buto. Nagpakilala siya bilang si Manuel. Isang mangangalakal ng mga halamang gamot mula sa kabilang bayan. Sa unang tingin normal siyang tao, matangkad, payat at tila mahinahon. Ngunit ang kanyang mata ay kakaiba. Malalim at laging tila may tinatago. Mga kababayan, ako ay may daladalang gamot na makakatulong laban sa sakit at masasamang espiritu. Subukan ninyo ang aking mga halaman. Tiyak na ligtas kayo. Wika ng dayo. Marami ang naakit, ngunit si Mang Lino ay nagduda. Hindi niya pinansin si Manuel bagkus ay tahimik lamang na nagmasida. Kinagabihan na habang nagbabantay si Tatay Ben malapit sa gubat, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Isang huni ng kahawig ng tiktik, ngunit mas malalim at mas nakakapangilabot. Sinundan niya ang pinagmulan at nakita niya si Manuel na nakaluhod sa ilalim ng punong kahoy. Nakapalibot sa kanya ang ilang itim na ibon na tila nakikinig sa kanyang mga bulong. Mabilis siyang umalis. Hindi na malaya ni Manuel na may nakakita. Kinabukasan, agad niyang sinabi ito kay Mang Lino. Hindi ako maaaring magkamali. Si Manuel ay hindi karaniwang mangangalakal. May koneksyon siya sa mga halimaw. Sabi ni Tatay Ben. Mabigat ang loob ni Mang Lino ngunit alam niyang hindi sila dapat magpadalos-dalos. Kinakailangan nilang magplano gaya ng ginawa nila kay Rosing. Lumipas ang ilang gabi ng pagmamanman at tuluyang nakumpirma ang kanilang hinala. Si Manuel ay hindi lamang isang estranghero kundi isa ring kasapi ng mga halimaw na lumalaganap. Hindi siya tulad ni Victor na nagkukubli sa ilalim ng balat ng tao, kundi isang mambabarang, isang taong nakikipag-ugnayan sa mga espiritu at hayop ng dilim upang sakta ng iba. May mga bata sa baryo na biglang nagkasakit ng walang dahilan. Ang ilan ay nakitang may mga insekto sa kanilang higaan, at ang iba na may nagising na may mga pasa at sugat. Ang lahat ng ito ay tinuro kay Manuel. Isang gabi habang nakahiga ang karamihan, muling nagpakita si Manuel sa gitna ng baryo. Sa kanyang kamay ay may hawak na sisidlang yari sa bao ng nyog, at mula dito ay lumabas ang daan-daang insekto, ipis, langgam at mga kulisap na tila sumusunod sa kanyang utos. Nagkagulo ang mga tao. Ang iba'y nagsipagtakbuhan papasok ng kanilang bahay, habang ang mga matatapang ay agad kinuha ang kanilang mga sandata. Magsipaghanda kayo. Siya'y mambabarang. Sigaw ni Mang Lino. Agad nilang tinaboy ang mga insekto gamit ang apoy at usok mula sa tuyong dahon ng bayabas at pati ng kawayan. Ngunit si Manuel ay tumatawa lamang, tila natutuwa sa kanilang pagkakabalisa. Hindi nagpatinag si Tatay Ben na tumas. Mabilis nilang sinugod si Manuel. Si Tatay Ben ay may hawak pa rin ng tabak na kanyang ginamit kay Rosing, habang si Tomas ay may dalang sibat. Ngunit bago pa sila makalapit, kumilos muli ang mga insekto, bumalot sa kanilang katawan at muntik na silang bumagsak. Doon pumasok si Andres. May dalang maraming asina. Mabilis niyang isinaboy ito sa paligid. Napasigaw si Manuel at ang mga insekto ay nagsipulasan. Sa pagkakataong yun, sumugod si Mang Lino at ibinuhos ang langis na may dasal sa katawan ni Manuel. Nagsumiksik ang mambabarang ngunit bago pa siya tuluyang mahuli, bigla siyang naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Hindi nila napatay ngunit malinaw na siya'y tumakas lamang upang muling bumalik. Mula noon lalong naging alerto ang baryo. Ang bawat gabi ay may mga bantay at ang mga bahay ay puno ng bawang asin at kandilang may dasal. Ngunit alam nilang hindi doon nagtatapos ang lahat. Kung may mambabarang at nagkaroon ng aswang, ano pa ang kasunod?
Makalipas ang ilang linggo, kumalat ang balita mula sa mga kalapit baryo. May mga taong biglang nawawala sa gabi at ang ilan ay natagpuang wala ng laman ng tiyan, gaya ng ginawa ng mga tiktik. Ang direksyon ng mga pangyayaring iyon ay pumunta mismo sa kanilang baryo. Dito nagsimula ang mas matinding kaba. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi tila buong pangkat ng mga halimaw ang paparating. Si Mang Lino kasama ang kanyang mga kasama ay muling nagpasya. Kailangan nilang puntahan ang bundok, doon kung saan nagsimula ang lahat ng kababalaghan. Madilim ang langit nang umalis si Mang Lino kasama si Tatay Ben, Tomas at Mang Andres. Sumama na rin si Aling Marta, dala ang mga halamang gamot at langis na kanyang inihanda. Sa kanilang mga balikat ay bigat ng responsibilidad, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa buong baryo. Tahimik silang naglakad papasok sa masukal na kagubatan. Dala ang mga sulo at ilang baon na asin, bawang at mga kutsilyong may dasal. Sa bawat takbang ay naroon ang kaba, ngunit mas matimbang ang tapang na nagtutulak sa kanila. Habang paakyat sila sa bundok, unti-unting bumibigat ang hangin. May kakaibang lamig na bumabalot at tila may mga matang nakamasid sa kanila mula sa bawat puno. May mga ungol at sigaw ng mga hayop na hindi karaniwan, parang pinaghalo ng tao at halimaw. Mag-iingat kayo. Nararamdaman kong hindi lang isa ang kakaharapin natin dito. Nang makarating sila sa gitna ng bundok, tumambad sa kanila ang isang lumang kuweba. At sa paligid ay may mga bakas ng ritual, mga abo, kandila at tela na puno ng kakaibang simbolo. Sa bungad nito ay may mga nakasabit na bungo ng hayop. Mula sa loob ng kuweba muling lumitaw si Manuel, ngunit hindi na siya mukhang ordinaryong tao. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na pula at ang kanyang katawan ay balot ng mga gumagapang na insekto. Malakas kayo, pero dito ako ang pinakamakapangyarihan, sabi ni Manuel. Kasabay ang kanyang sigaw, nagsilabasa ng iba pang nilalang. Mga aswang at mahaba ang kuko. Mga nilalang na kagaya ng tiktik at mga malalaking paniki na parang kasindaki ng tao. Hindi nag-atubili ang mga taga-baryo. Agad nilang hinarap ang mga halimaw. Si Tatay Ben ay nakipagtuos sa dalawang aswang. Ang kanyang tabak ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng sulo. Si Tomas ay sumalag ng tiktik gamit ang sibat at bawat tusok ay sinasabayan ng dasal. Si Andres naman ay nagsaboy ng asin at apoy sa mga paniki, dahilan upang magsipag-iyakan ang mga ito at bumagsak sa lupa. Si Mang Lino at Aling Marta ay nagtulungan upang kalabanin si Manuel. Inilabas ni Aling Marta ang langis na may dasal at ibinuhos sa sahig ng kuweba, na agad nagliyab na tila apoy ng langit. Hindi kayo magwawagi, sigaw ni Manuel habang umaatras, ngunit patuloy siyang nilalapitan ni Mang Lino, dala ang sibat na may bawang sa dulo. Isang malakas na sigaw, sabay tusok ni Mang Lino sa dibdib ni Manuel. Napasigaw ito ng ubod lakas at ang mga insekto ay nagsipagkalat at nasunog sa apoy. Ang kanyang katawan ay unti-unting napulbos hanggang tuluyang naglaho. Kasabay ng kanyang pagkamatay, ang mga halimaw na kasama niya ay nagsipaghiyawan at biglang naglaho rin. Parang usok na tinangay ng hangin. Pagod ngunit matagumpay, bumaba ang grupo mula sa bundok. Sa kanilang pagbabalik ay sinalubong sila ng buong baryo. Mga taong nag-aalala ngunit umaasang ligtas ang kanilang mga bayaning lumaban. Wala na sila. Naglaho na ang mga nagpapahirap sa atin. Nagbunyi ang mga baryo. Ang bata ay muling nakakangiti at ang mga matatanda ay nagpasalamat sa may kapal. Kinabukasan sumikat ang araw na tila mas maliwanag kaysa dati. Ang hangin ay tila sariwa at ang mga puno sa paligid ay tila mas buhay. Ang baryo ay muling nabalot ng pag-asa. Ngunit si Mang Lino ay nananatiling mapanuri. Hindi natin alam
kung kailan muli lilitaw ang ganitong uri ng mga nilalang. Kaya't mula ngayon, laging handa tayo. Ang tapang at pagkakaisa natin ang siyang tunay na sandata. Tumango si Tatay Ben, Tomas, Andres at Aling Marta. Alam nilang tapos na ang laban, ngunit hindi ang kanilang pagiging handa. At sa paglipas ng mga araw, muling namuhay ang baryo ng payapa. Ngunit sa kanilang mga puso, nananatili ang alaala ng kanilang pinagdaanan. Isang paalala na sa gitna ng dilim, ang liwanag ng tapang at pagkakaisa ang siyang magtatagumpay.